Higit sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakilang ngalan. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan.
Genesis chapter 32. Yan. Congratulations. Nakatapos na po kayo ng Genesis chapter 31. Parang di po kayo masaya. Yan. So ngayon po ay papasok na tayo sa bagong yugto ng Genesis 32 na may pinamagatang Seeking Reconciliation. Paano mo ba hinahanap ang pakikipagkasundo? Okay. Si Jacob, alam natin, matapos po siyang umalis sa poder ni Laban, ay isa-isa pong gagawin ng Diyos na maibalik at mapagkasundo ang lahat sa buhay niya. Sa tuwing mayroon pong isinasara ang Diyos sa ating buhay, ito rin po ang simula para makipagkasundo sa mga tao, sitwasyon o mga bagay na matagal po nating hindi o nakaalitan o hindi na napagkasunduan. So lahat po yan ay dadako dyan sa ating topic na seeking reconciliation. So paano ba natin hihingin ang reconciliation? Pag sinabi pong reconciliation, sa Tagalog po niyan, ay yan po yung pakikipagkasundo. Okay po? Pakikipagkasundo. Sabihin niyo po, pakikipagkasundo. Dahil kadalasan, mga kapatid, ito po yung kapag galing ka sa isang reconciliation, ibig sabihin galing ka sa isang hindi pagkakasunduan o pag-aalitan o kung saan meron kayong sigalot o meron kayong tensyon na nangyari na naging dahilan para hindi kayo magkasundo. Okay? So sa pagkakataon po ito, mga kapatid, makikita natin papaano ba tayo makikipagkasundo sa mga taong maaaring dumating ang pagkakataong hindi natin nakasundo. Okay? Dito po tayo tuturuan ng Panginoon. Siyempre, kung paano natin hahanapin ang salitang reconciliation, ay talagang darating po tayo sa puntong, siyempre minsan tayo talaga ang nakasakit o minsan tayo po ang sinaktan. Dalawa lang po yan eh. Sa mundo, maaaring ikaw ang makasakit o tayo ang masaktan. Tama po? So para maayos ito, kailangan maintindihan natin yung salitang reconciliation o pagkakasundo, pagkakasunduan. Okay? Dahil nga po tayo ay nasa mundo ng isang mundong makasalanan, karamihan po kapag tayo'y nasaktan, ay unang nasisira yung ating relasyon. Tama po? Relasyon ang nalalamatan kapag mayroong pag-aalitan. Ulitin ko po. Relasyon ang nalalamatan o nasisira kapag meron tayong mga bagay na hindi pinagkakasunduan, may mga bagay tayong pinag-aalitan, meron tayong mga bagay na hindi pinagkakasunduan. Ano po? So, ang sabi ng Panginoon, mula pa lang kay Adan at kay Eva, doon po natin nakita na meron pong lamat ang relasyon nila, nagkaroon ng lamat ang relasyon nila sa Diyos. Dahil po saan? Sa kasalanan. Nagkaroon ng problema si Adan at si Eva dahil sa kasalanan. Okay? At ang Diyos, ano po ang sabi sa kanila? Pinrapisay kay Adan at kay Eva na magkakaroon ng hindi pagkakasunduan sa inyong pagsasama. Magkakaroon ng fracture, magkakaroon ng problema ang kanilang pagsasama. Okay? So, paano po nangyari yon? Sabi po sa Genesis 3:16, nang magkasala na po si Eva, dahil kinain niya ang bunga ng puno ng mabuti at masama na pinagbabawal ng Panginoon, ito pong naranasan niya. Sinabi rin niya sa babae, dahil sa ginawa mo, dadagdagan ko ang paghihirap mo sa pagbubuntis at mararamdaman mo ang sobrang sakit sa iyong panganganak. Pero sa kabila niyan, hahangarin mo pa rin ang iyong asawa at maghahari siya sa iyo. Sa English po yan, ang tawag po dyan sa dulo,
pero sa kabila niyan, hahangarin mo pa rin ang iyong asawa at maghahari siya sa iyo. Ito po yung sa Ingles. You will want to control your husband, but he will dominate you. Ano ibig sabihin niyan? Nahahangarin mo pa rin ang iyong asawa at maghahari siya sa iyo. Ang naging problema talaga ni Eva ay dinomina niya ang kanyang asawa. Nanguna siya sa kanyang asawang lalaki at hindi niya ito hinangad na sundin at magpasakop sa kanyang asawang lalaki. Ano po sabi ng Bible? Babae, magpasakop ka sa iyong asawang lalaki. Dahil hindi pwedeng ikaw ang magdodomina. Ikaw ang magkokontrol ng iyong pamilya. Dahil lalaki pa rin ang itinawag ng Diyos doon. Amen? Mga kalalakihan. Amen. Sabi nga, kaya naranasan ni Eva na dagdagan ang paghihirap dahil madalas niyang pinangungunahan, dinodomina ang kanyang asawang lalaki. Sa Tagalog ng dominante. Sa ibang salin ng dominante, ano po sa ibang salin ng Tagalog ng pagiging dominante? Pinangungunahan. Masyado kang marunong. Ina-under Bisaya. Yan. So ang babae na dominanteng babae o asawang babae sa kanyang asawa, talagang ito po ang magkakaroon ng problema. Meron talagang struggle. Meron talagang lalamat sa inyong relasyon. Subukan niyo po na ang inyong asawa, mas marunong pa kayo kaysa sa asawa niyong lalaki, magkakaroon pagdating ng araw ang inyong relasyon. Problema. There will be a fracture. Ano po yung fracture? Lamat. Kasi lahat ng bagay, ikaw ang dapat, dominante ako! Ako ang masusunod! Sabi ng asawang babae. Ganun ba, honey? Okay, sweetheart, I love you. So, nagkakaroon ng lamat ang relasyon. Always remember yung sinabi ng Lord, babae, magpasakop ka sa iyong asawang lalaki, at lalaki, mahalin mo ang iyong asawang babae. O, di ba? Kung gusto mo sila'y magpasakop, mahalin mo sila. Ang problema, gusto mo laging ikaw masusunod, ayaw mo naman silang ipadama yung pagmamahal. Tama ba mga kababaihan? Gusto nyo mahalin namin kayo, parang gano'n ang dating. Gusto nyo magpasakop kami sa iyo, mahalin nyo kami. Ano sabi ng 1 Peter chapter 3, mamaya dadaanan na natin uli. Dahil ang susi sa pagtugon ng Panginoon sa iyong panalangin, ay ang asawa mo na pinakikisamahan mo na babae. Mamaya po dadaanan natin. Ulit, huwag nating hangarin, no, na pangunahan, na tayo ang hari dahil reyna ka. Ulit, hindi ikaw ang hari ng tahanan. Ikaw ay reyna. Dahil sa bahay, ang hari ang nasusunod. Tama? Pastor, ako agree dyan. Ako, parang wala akong agree dyan. Di ba? So, tandaan niyo po, nagkaroon ng lamat ang pagsasama ni Adan at ni Eva nang pangunahan ni Eva si Adan. Okay? Huwag tayong maging dominante. Sabihin niyo po, huwag tayong maging dominante. Okay? Amen. So, dahil po nagkaroon ng lamat ang pagsasama ni Eva at Adan, yung kanya pong panganay na anak, tingnan niyo po dahil sa sira na ang relasyon nilang mag-asawa, ano po sabi ni Adan sa Diyos? Yan kasi binigay niyong babae sa akin eh. Yan ang dahilan kung bakit nakakain tuloy. Hindi naman kami kakain eh. Kumuwi. Kasi nangunguna eh. Yan. Sabi mo sa katabi mo, asawa mo, yan, naintindihan mo na, ha? Huwag kang basta kuha ng kuha. Tapos sa pakain mo, nasa na pambayad yun sa kuryente.
Ba't binili mo ng ganyan? Ayan. So ano po ang nangyari? Dahil lamat na yung relasyon ni Eva at ni Adan, nadamay po ang kanyang mga anak. Naalala niyo po ba na ang kanyang panganay na anak na si Cain ang siyang pumatay sa kanyang kapatid na si Abel? Naalala niyo po? Bakit? Kasi fractured na, sira na yung relasyon. Okay? Ganun din kay Jacob. Di ba ho? Si Jacob, galing din po siya sa dysfunctional home. Ibig sabihin, hindi maayos ang relasyon sa loob ng pamilya. Kaya napakahalaga po sa iglesyang ito, tinawag tayo ng Panginoon dito sa bagong pangalan na pangunahan ang pamilya. Amen. Mga kalalakihan, kayong tinawag ng Panginoon para pangunahan ang inyong buong sambahayan. Kaya napakahalaga po ng lalaki sa loob ng iglesia. Dahil kapag ang lalaki wala dito, nadodominahan sila. Bakit? Nagkakalamat ang relasyon. Bakit? Kasi hindi naman nila naririnig yung naririnig ninyo. Amen. Hindi naman nila maririnig sa labas ng SM. Maririnig mo ba sa Jollibee yan, sa Inasal? Wala. Dito lang yan, sa bahay-sambahan. Amen? So ano po nangyari? Dahil dysfunction na po ang pamilya ni Jacob, tinan niyo po si Isaac. Tinan niyo po ha. Si Isaac, paborito si Esau. Si Rebecca, paborito si Jacob. So sa bahay, may paborito. Kung dalawa anak ninyo, naku po. Kung siyam kayong magkakapatid, 20, lalong mabigat. Pero mga kapatid, sa puntong ito, kung kayo may Jacob at may Esau, ang matindi dito, bulgaran ang pagiging paborito ni Isaac at paborito ni Rebecca. Ano nangyari? Nagkaroon ng problema yung magkapatid dahil sa problema ng mag-asawang ito na hindi marunong magkaintindihan. Amen. So ano po nangyari? Inagaw ng bunso yung kanyang karapatan bilang panganay. Doon sa kanyang panganay na kapatid, ano nangyari? Niloko nila ang kanyang ama, nagbihis na pangbihis ng kanyang kapatid na panganay na si Esau. Ano nangyari? Nagkaloko-loko na ang lahat. Anong naging resulta? Bata pa lang si Esau, napuno na siya ng galit, napuno na siya ng puot. Kasi bakit? Hindi kasi sabay silang pinalaki ng kanyang nanay at tatay. Amen? So meron po talagang sitwasyon na pag dysfunction o wala na sa ayos ang relasyon ng mag-asawa, damay talaga hanggang ibaba. Amen. So ano po ang ibig sabihin nun? Napuno ng sama ng loob, ng galit, kawalan ng pagpapatawad si Esau hanggang sa humantong si Esau na pagbandaan ng kanyang kapatid, napapatayin ko ito. Pag nawala ang tatay natin, papatayin ko siya. So yun po ang dahilan kung bakit naghiwalay yung magkapatid. Okay? So dahil nga sa pangakong ito, sabi ni Esau, kaya makinig ka sa sasabihin ko, sabi ni Raquel sa kanyang paboritong anak na si Jacob. Makinig ka sa sasabihin ko, tumakas ka at pumunta sa Haran, doon sa kapatid kong si Laban. Doon ka muna hanggang mawala ang galit ng iyong kuya at makalimutan na niya ang iyong ginawa sa kanya. Papasundo na lang kita roon kapag hindi na siya galit sa iyo. Hindi ko hahayaan mawala kayong dalawa sa akin, baka isang araw magpatayan kayo. So nakikita niyo po yung senaryo, mga kapatid? Amen. Nandiyan pa po ba kayo, mga kapatid? Amen. So fast forward. 20 taon nakakalipas, nanirahan si Jacob sa Haran dahil nga rin sa payo ng kanyang nanay. So nanirahan siya sa loob ng 20 years. Ano po ang pinagdaanan ni Jacob kay Haran? Sa kanyang uncle, sa kanyang tiyuhin na si Laban.
yung kanyang relasyon sa kanyang tiyo, maayos, sira. Sira din. Ulit ko po mga kapatid. Sira si Eva at Adan, nasira si Cain at si Abel, napunta kay Isaac at kay, tingnan niyo po, si Abraham pa lang sira na rin. Kaya pagtungtong kay Isaac, nagkaasawa po, ang asawa po ay si Rebecca, at nasira din kay Jacob at kay Esau. Punta tayo kay Jacob, sira din. Kay Laban naman. So sa loob ng 20 years, dumanas po siya ng paghihirap sa kanyang tiyuhin na naging kanyang biyanan, at siya po ay tumakas sa poder ng kanyang biyanan. At dahil po hinanap siya, hinanting siya, ano po nangyari? Kinausap ng Diyos si Laban sa panaginip na huwag sasaktan si Jacob kahit anong mangyari. Ni huwag mong pagsasalitaan yung lingkod ko. So yun po ang pangyayari. So sa halip na sila po'y mag-away, ano po nangyari? Sila po'y nagkaroon ng pagkakasunduan. At ano po naging bunga ng pagkakasunduan? Kapayapaan. Amen. Mga kapatid, tayo ang kayo ng tayuan. Oo. Alam niyo po kung bakit ko pinipilit na maintindihan niyo po? Kasi sayang po ang Word of God. Amen. Kung nakita niyo po yung ating bagong pangalan, meron pong krus yun sa gitna. Amen. Tapos may Word of God sa ilalim. Kasi po ang final authority sa iglesyang ito, salita ng Diyos. Amen. Ngayon mga kapatid, kung tayo po mismo, hindi natin mapagsasabihan yung ating mga anak, umupo ka. Pag may kakain, kumain ka. Baunin mo na lahat ng chichirya, lahat ng pagkain, baunin mo na dyan. Kasi bakit po? Makikinig tayo eh. Sayang. Sayang. Isipin niyo po, kung meron kayong anak, halimbawa, anak, bunso niyo po ba ito, Ate Isabel? Apo. So isipin niyo po, si bro, anong name mo? David. Kung si David umabsent, hindi niya maririnig to. Kabilang palang lalaki, pag ako'y nagkapamilya, dapat pala ako mismo. Ako pala ang kailangan gamitin ng Diyos para pangunahan ang aking buong pamilya. O kung di niya narinig, hahanap na lang yan kung sino-sino dyan. Sira ang buhay ni David. Oh. Naintindihan niyo po ako? Kaya napakahalaga ng nakikinig. Yung mga bata po, mag-iingay talaga yan eh. Normal yan. Pero tayo po, ang hindi normal, yung matanda ang maingay. Ulit po ha, ang hindi normal, yung matanda ang maingay. Opo, ayan. So si Jacob, galing po siya sa dysfunctional family. Yung kanyang relasyon sa kanyang kapatid, sira. Yung kanyang relasyon sa kanyang tiyo o kanyang biyanan, unhealthy, sira din. So sa loob ng kwentong ito, mga kapatid, kay Jacob magsisimula ang napakagandang simula. Amen. Bakit? Kay Jacob nagsimula ang salitang reconciliation o pagkakasunduan. Amen. So bago tayo dumako sa bagong yugto sa Genesis 32, marami po tayong sakit na naramdaman sa buhay. At kailangan sa atin magsisimula, sa iyo magsisimula ang bagong yugto ng Diyos sa iyong buhay. Amen. Amen. Ibig sabihin, pagpasok sa akin, lahat okay na. Pagkakasundo na. Amen. Tapos na ang pag-aaway-away. Tapos na ang mga alitan. Tapos na ang kawalan ng pagkakaisa. Pagdating sa iyo, bagong bahagi na yun. Reconciliation na. Kasi alam niyo po, maikli ang buhay. Mga kapatid, maikli ang buhay. Yung haba ng hindi natin pinagkasunduan, dapat ngayon, sa atin na nagsisimula ngayon yung pagkakasundo-sundo. Hindi na po panahon para mag-away-away. Panahon po tayo para magkasama-sama. Dahil maraming gagawin ng Diyos na kamangha-mangha sa iglesyang ito. So kung hindi natin kasama ang lahat,
panahon na para makasama natin sila. Amen. Mga kapatid, nagsisimula tayo sa salitang reconciliation. Ibig sabihin, makikita niyo po na hindi lang po kayo ang maaaring manumbalik sa Panginoon. Marami pa. Baka mamaya sa mga susunod na linggo, marami pa kayong makitang mga muka na dati nyo nang nakasama, na bumalik sa Panginoon. So this is the beginning to reconcile. Bakit? Kasi hindi na po issue dito yung ating pinagdaanan. Ang issue na po dito ngayon, may bago na tayong journey na ating tatahakin. Amen. So dahil nga po, mga kapatid, si Jacob ay humingi ng pagkakasundo kay Laban, ibig sabihin, kailangang ma-address din sa kanyang buhay yung isa pa niyang problema. Meron pa siyang pupuntahan, kailangang ma-reconcile. Sino po yon? Si Esau. Okay? So dahil sa kanyang ginawang kasalanan sa puso ni Jacob, syempre dahil siya nakasakit siya ng kanyang ng damdamin ng kanyang kuya at nasaktan din siya ng kanyang kuya, therefore, ang kanyang hinihingi ay pagkakasunduan. Sabi ng Panginoon, kung hindi natin hihingin, hahanapin ang salitang pagkakasunduan, dito po tayo babagsak. Kung pinapatawad ninyo ang mga tao nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama nasa langit. Mahirap mapuno ng galit ang puso. Mahirap. Dahil kapag puno ka ng galit, sama ng loob, hindi makakilos ang Diyos sa iyo. Dahil ang puso mo'y puno na, hindi mo binibigyan ng Diyos ng puwang para sa pagpapatawad at pagkakasunduan. Kaya sabi ng Panginoon, anak, kung paano kita pinatawad, nawa, ganun din mo patawarin yung mga taong nagkasala sa iyo. Kasi pinatawad tayo ng ating Ama sa langit. Malaki po kasalanan natin sa ating Ama. Ang dami nating ginawang kasalanan sa Kanya. Pero ano po ang ginawa ng Diyos? Pinatawad ka, nilinis ka, binago ka, pinagpala ka, dahil po yun sa biyaya ng Diyos. Kung Diyos lang ang titingin sa atin, baka ayaw na rin ni Lord. Alam niyo po mga kapatid, kung Diyos lang ang titingin sa puso natin, hindi natin deserve kung ano yung meron tayo ngayon. Kasi hindi naman tayo karapat dapat. Pero sabi ng Lord, ito po maging basihan. Pinatawad kita, magpatawad ka din. Kung pinapatawad mo ang mga tao nagkasala sa iyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ano po sabi sa Matthew 18:35? At pagkatapos sinabi ni Jesus sa kanila, ganyan din ang gagawin ng inyong Amang nasa langit. Kung hindi kayo magpapatawad ng buong puso sa inyong kapwa. Ito po yung parable o talinhaga ng isang merciless servant. Walang habag na lingkod. Okay? Merciless. Merciless, walang habag. Okay? So sabi ng Panginoon, dito sa walang habag na lingkod na ito, ganyan din ang gagawin sa inyong Ama na nasa langit kung hindi kayo magpapatawad ng buong puso sa inyong kapwa. Ibig sabihin, mga kapatid, kung hindi tayo marunong magpatawad, Diyos ang kalaban mo. Ulit. Kung ayaw mong madisiplina ng Diyos, gawin mo yung inuutos niya. Kaya yung salitang love your enemy, napakahirap nun. Kahit ako hindi ko kaya yun. Tama po? Hindi madaling magpatawad ng isang taong sinaktan ka. Hindi. Kaya nga mga kapatid, kung paiiralin lang natin yung ating puso, madadaya tayo nito. Pero kung paiiralin natin yung puso ng Diyos na maging puso natin, kahit mahirap, darating ang oras, ang Diyos ang mabibigay sa iyo ng pusong handang magpatawad. God heals all wounds in God's time. Kung hindi ka pa ready,
Huwag mong pilitin. Tama? Hayaan mo ang Diyos ang magbigay sa iyo ng pusong handang magpatawad. Kasi hindi natin pwedeng hatulan yung katabi mo. Hindi nyo rin po ako pwedeng hatulan. Pastor, bakit hindi ka makapagpatawad? Sabi mo, ganito eh. Kasi God heals all wounds. Tama po? Hindi biro yung pinagdaanan mo dun sa mga taong ito. Pero because of God's love, napupuno ng pagmamahal ng Diyos, yung pusong puno ng galit at puot. Kaya lumalabas sa bibig mo, kahit na ginawan mo ko ng masama, kahit may ginawa ka sa akin hindi maganda, dahil mahal ako ng Diyos, patatawarin kita. Amen. Naalala niyo po yung isang lingkod ng Diyos na binaril sa leeg? Si Charlie Kirk. Si Charlie Kirk po ay very vocal. Napakatindi na mag-aral ng salita ng Diyos. Kahit mga sinong LGBT, binabangga niya. Kahit sinong mga atheist, binabangga niya. So kaya siya nagkaroon ng matinding mga kalaban dahil masyado siyang bulgar sa kanyang pananalita. Hanggang sa binaril po siya dito sa kanyang leeg. Ano po sabi ng kanyang may bahay? Kahit na masakit na kinuha mo sa amin, si Charlie, kahit mabigat sa loob ko, pero nararanasan ko yung pagmamahal ng Diyos, kaya pinapatawad na kita. Yung bumaril. Hindi madali yun, mga kapatid. Kaya yung luhang yun ay may luha na, Lord, kahit hindi ko gusto, dahil yun ang gusto mo, gagawin ko. Amen? So minsan, kahit gusto ko nang patulan yung kapitbahay ko, gusto ko nang magsalita ng hindi maganda sa aking kapwa, anong gagawin mo? Lord, bahala na po kayo. Kasi hindi madali kapag ikay nasaktan. Always remember, people hurt people. Ang taong nasaktan, mananakit din. Ang taong sugatan, manunugat din. Pero ang buti ng Diyos, sabi ng Lord, ang tao dapat na pinatawad, matuto rin magpatawad ng iba. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Kung gusto mo magkasundo, kailangan mo talaga ang salita ng Diyos. Amen? So naniniwala po ako, walang magdi-disagree dahil yun po'y word ni Lord. Kahit naman ako, mabigat sa akin, Lord, kung hindi ko kayang patawarin yan, di sabi ng Lord, ganyan din ang gagawin sa inyo ng Ama sa langit. Ayaw mo magpatawad, subukan mong pakiramdam na hindi ka patawarin ng Diyos. Mas mabigat kalaban ng Diyos kaysa kalaban ng tao. Ulit. Mas mabigat kalaban ng Diyos kaysa sa maging kalaban mo ang tao. Mabigat kalaban si Lord. Alam niyo po, nung bumabagyo ng bagyong Paulo, nakita ko po sa isang barangay sa Lemery na nakita po sa Ayaw-yaw. Nakita ko po, umihingi siya, Lord, tama na po, Lord. Ayaw na po. Tama na po, Lord. Kahit anong takip nila dun sa baha, talagang papasukin at papasukin sa gate. Papasukin at papasukin sila. Lord, tama na po. Lord, patigilin niyo na po ang baha. Alam niyo po ang realization ko doon? Kahit anong gawin natin, kapag tayo'y nakadanas ng ganung sitwasyon, dadaanan ka pa rin. Pero ang tinitingnan ko, mga kapatid, sa puntong ito, hindi pala ako pwedeng magmatigas sa Panginoon dahil mabigat kalaban ng Diyos. Mabigat kalaban si Lord. Naalala ko yung Brazil, ibinalandra nila na sila yung satanista na. Ano nangyari sa Brazil? Anong ginawa ng Lord doon? Pinarusahan sila. Binagyo doon, tsunami doon, lahat na. Kaya sabi ko nga po, Lord, mahirap kalaban kayo. Amen. Kaya kapag nagsalita po siya, at hindi natin sinunod, ang kalaban mo,
ang Diyos. Kaya napakahalaga po ng salita ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ni Lord, kayo namang mga lalaki, natuto na po ba siyang makisama sa iyo? Pakisamahan ninyong mabuti ang inyong asawa dahil ito ang nararapat bilang isang... Tapos, igalang nyo sila. Yung mga babae, igalang nyo sila. Mga lalaki, pakisamahan mo, igalang mo. Dahil yan ang nararapat bilang isang Kristiyano. Okay? Igalang nyo sila bilang mga babae na mas mahina kaysa sa inyo. Balik tayo sa salitang dominante. Kasi nilikha ng Diyos ang babae na nasa mababa kaysa sa lalaki. Ang lalaki po ay nasa taas. Okay? Hindi po pwedeng baliktarin. Hindi naman sabing nasa pangalawa lang kayo, mahina na kayong sadya. Hindi po. Ibig sabihin, sadyang nilikha ang babae, kaya kayo'y galing sa tadyang ng lalaki. Galing lang kayo sa lalaki, sa tadyang. Amen. Ibig sabihin nun, mga kapatid, you will never dominate your husband. Hindi mo pwedeng underin ang iyong asawang lalaki. Dahil ikaw ang dapat nasa ilalim niya. Pastor, paano kung ganyan yung asawa ko? Di sana hindi ka pumili ng ganyang asawa. Kaya nga mga kapatid, ang pagsisisi ay laging nasa huli. Aasa-asawa ka na mas leyon pa sa iyo. Tapos talaga mas marami ang sinasabi kaysa sa, di ba, gagawin. Talagang bubunga ka ng bubunga. Wala nag-asawa ka ng ganyan Kaya nga kung ikaw ngayon ay nandito, wala ka pang asawa, kung mag-aasawa pa lang kayo, pag-usapan yung mabuti ang inyong relasyon bilang magjowa, sabi ng iba. Boyfriend, girlfriend, andiyan si Kia at saka si Rika. Amen. Ay, tama ba? Dayan, sorry. Sino ba Rika pinakilala mo sa akin? Joke lang. Yan ang problema po sa akin. Sorry, Dayan, walang Rika. Wala. Okay. Kay Adriel pala yun. Magkakaroon pa ako ng lamat, dysfunctional pa, Patawarin niyo akong dalawa. Hindi ko sinasadya. Huwag na, hindi na ako gagamit ng illustration. Ano po sinasabi ko mga kapatid? Napakapalad nila. Bakit? Kasi natututo sila papaano i-handle ang isang buhay na magkasama. Na hindi sila masisira dahil alam nila ito ang plano ng Diyos sa kanilang buhay. Amen. Kaya kung kasama niyo yung mga anak niyong bata, sabihin niyo sa kanila, mag-pray ka ng makakasama mo sa buhay. Ngayon pa lang. Amen. Dahil kapag hindi ka marunong gumalang sa iyong asawang babae, hindi mo pinakisamahan, minahal, naging mabuti sa iyong asawang babae, ano sabi ni Lord? Kapag hindi nyo ginawa yan, hindi ko sasagutin ang mga panalangin ninyo. Sabi ng Lord, pero kung gagawin mo yan, kapag ginawa nyo ito, sasagutin ng Diyos ang mga panalangin nyo. Alam niyo po, baka hindi kayo makamove on. Sorry. Kapag sira ang relasyon ng pamilya, lalo na ng mag-asawa, maapektuhan ang relasyon natin unang-una sa Diyos. Sa Diyos. Ulit, mga kapatid, pakinggan niyo po muna. Kapag ang relasyon, ang inyong pagsasama bilang mag-asawa ay hindi nagkakaroon ng pagkakaisa, may tensyon, may alitan, may sigalot sa isa't isa, may hindi pagkakasundo ng opinyon,
hindi pagkakasundo ng damdamin, merong hindi pagkakasundo ng interes, mga kapatid, may epekto po yan sa ating relasyon una sa ating Diyos. Kasi kung kayo'y mag-aasawa, kayo'y magiging isa. Tama? At dahil kayo'y isa na, hindi pa pwedeng magkaiba kayo ng interes. Kaya nga, lulunukin mo ang lahat ng mga bagay na hindi mo gusto na gusto niya, at lulunukin naman ang asawa mo yung lahat ng bagay na gusto mo na ayaw niya. At kailangan nyo yung pagkasunduan. Kasi anumang tensyon, anumang alitan, anumang hindi pagkakasundo ng damdamin, emosyon, interes, lahat ng yon ay makakaapekto sa ating relasyon sa Diyos at sa iba. Okay? Kapag ang mag-asawa ay hindi magkasundo, apektado ang anak. Pakinggan niyo pong mabuti. Mamaya na kayong magtsikahan. Pag hindi maayos ang inyong relasyon, apektado ang inyong relasyon sa Diyos. Isipin niyo po, magkaaway kayong mag-asawa. Alam mo, katabi mo sa pagsamba yung asawa mo. Katabi mo. Magkasamaan pala kayo ng loob. Hindi ka makakapag-worship ng maayos. Bakit? Yung asawa mong lalaki, mainit ang ulo. Konting kislot ng anak, galit. Ganun ba kayo? Ako po kasi minsan ganun eh. Pag mainit ang ulo ko, anak ko na bubuntunan mo eh. Totoo po yun eh. Huwag kayo malikot! Ingay-ingay nyo. Eh yung pa namang nag-iisip ka, no, o kaya may hindi kayo pagkakaunawaang mag-asawa. Tapos biglang doon maglalaro, magbabatuhan, natalsik ka sa mukha mo. Huwag kayo malikot! Ingay nyo. Natutulig ako. Tama po? Apektado talaga. Magluto ka ng galit, lalabas sa niluto mo, mapait. Tapos yung ilaban mo, kulang na mawasak at mapunit-punit na. Dahil, lagi ka na ako. Nililinis ka, nalipad. Diba sa bahay? Sasama ng loob mo sa asawa mo. Alam mo, Pero pag masaya ka, ang ganda. Ang sarap ng mga lutuin. Lalo na pag tumulong sa iyo maggayat, yung iyong mahal, saya. Pero pag yung nagluluto kayo magkasama, pero alam mo, dinidikdik mo yung sibuyas ng pagkatodo-todo, tsaka yung bawang, lalabas po, mapait talaga. Bakit? Kasi naaapektuhan ang ating relasyon sa Diyos at sa ibang tao. Kapag may hindi maayos sa pagkakasunduan sa ating mga puso. Amen. Kaya nga, ano sabi ng Bible? Kung magagalit man tayo, huwag kayong magkasala. Lord, paano ba yan? Paano yan? Mamaya, ituturo ni Lord. Pwede po palang magalit, pero huwag ka lang magkakasala. Hindi ko po maintindihan yan nung una. Okay? Sabi ng Lord, ganito po yan. Huwag niyong hahayaan na lumipas ang araw na galit pa rin kayo. Okay? Instruction to. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon si Satanas. Pakinggan niyo pong mabuti. Balik tayo kay Jacob at kay Jacob sa kanyang pag-alis. Mga kapatid, para mas maintindihan natin, bakit po sinasabi ng Panginoon na kung magagalit man tayo, huwag tayong magkakasala? At sabi ng Panginoon, huwag nating hahayaan na lumipas ang araw na galit pa rin tayo. Huwag nating bigyan ng pagkakataon si Satanas. Dahil mga kapatid, sa pagkakataon na tayo'y masama ang loob, kapag inalaw natin si Satanas na manguna sa atin, lahat ng lalabas sa ating bibig galing sa masama nating kalooban. Tama?
Pag galit ka, lumalabas sa iyong bibig ang mga salitang hindi galing sa sinabi ng Panginoon. Kaya sinasabing, kung magagalit ka, huwag kang magkasala. Ibig sabihin, masama ang loob mo, pero huwag ka nang magsalita. Huwag na. Kasi pag nagsalita ka, ang dila ay masyadong matalim. Dahil kapag lumabas na ang mga salitang hindi natin makokontrol, dahil may iba nang kumokontrol, kasi binibigyan natin ang pagkakataon si Satanas na lamunin tayo ng galit. Dahil kapag hinayaan natin ang ating sarili na magalit, ng magalit, pwede naman pala sabi ng Lord, magalit, pero hindi ka nagkakasala. Ano ibig sabihin nun? Hindi na lang ako magsasalita. Tahimik. Inaano ka? Hindi, magalit ka, sabihin mo! Hindi pwedeng ganyan. Ano, silent treatment? Di napuno ka na. Gusto mo talaga magsalita ako? Alam mo sino ka? Ang dami mo nang sinabi. Kasi nga, nahuhulog ang tao sa kanyang bibig. Tama po? Nahuhuli mo ang tao. Nahuhuli ang isda sa bibig. Amen. Agree po kayo mga kapatid? Yung hindi mo naman kailangan sabihin, nasasabi. Meron po ba sa inyong ganito ang attitude kapag galit? Lahat ng kalihim-lihiman, lalabas. Naalala mo nun? Naalala mo nun? Yeah. Pero kung ikaw ay nanatiling at ikaw ay kumalma, Lord, nagagalit po talaga ako. Pero pipiliin ko na lang tumahimik. Ang hirap niya. Kaya, the more na tayo'y madaldal, the more na tayo'y madada, lalo na kapag galit, mas lalo mong binibigyan ng pagkakataon ang BFF mong Satanas. Sabi ni Satanas, tahimik ka na, di ba? Sige, patulan mo. Patulan mo. Hindi, ayoko. Sabi ni Lord, kumalma ako. Bahala ang Holy Spirit sa akin. Hindi, patulan mo. Murahin mo. Bakit po kasi tayo nahihirapan? Kasi nga, naturalesa sa ating katawan na kapag tayo'y nasaktan, mananakit tayo. Gaganti tayo. Ano sabi ng Panginoon? Hindi sa iyo ang pag-iiganti, sa akin. Vengeance is mine, not yours. Ang paghihiganti ay sa Diyos. Amen. Hindi ka ginawa ng Diyos para maghiganti. Pero ang mundo, pag inaway ka, pag sinaktan ka, buong angkan re-res back sa iyo. Kaya nga ang Pilipino, sa Pilipinas, gantihan na lang. Kinulong mo, nung siya'y nasa posisyon, siya naman ang nagpakulong. O, di ba? Baliktaran lang. Sabi nga ng ilan, ng mga anti-Marcos, di ba? Ano sabi ng anti-Marcos? Ginagantihan tayo ng mga Marcos sa ginawa nila. I don't know. Hindi ko alam kung totoo yun. Pero katotohanan, people hurt people talaga. Ang taong sinaktan, mananakit ng iba. Yan po ang pamantayan ng mundo. Pero iba ang pamantayan ng Diyos. Sabi nga ng Lord, inaway ka, mahalin mo pa.
Naalala niyo? Sabi ng Panginoon. Tapos, kapag sinampal ka sa kanan, iharap mo pa ang kaliwa. Aba, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Aba, bakit ganun? Aba, di ba babatuhin ko ng tinapay na lang. Lagyan mo na lang ng bato sa loob ng tinapay. Yung tinapay, lagyan mo ng bato. Bato mo ganun. Ganun ba? Kaya, mga kapatid, nakakaisip tayo ng hindi maganda sa ating kapwa. Lalo na kapag tayo nasa spirito nito. Kasi ito po ang nagkokontrol sa atin. Yung BFF mo. Yung BFF mo ay madalas mong bigyan ng pagkakataon, kaya lahat ng sasabihin mo kapag galit ka, hindi mo na makontrol. Ayan na. Nagalit ka, sana na hindi ka nagkasala, pero nagalit ka, ayan ka tuloy. Kaya ikaw ay nagkasala. Ay sabi ng Lord, kung may kagalit ka ngayon, huwag mo nang hayaan na lumipas ang araw, nagalit ka pa rin. Patawarin mo na. Sabi mo sa katabi mo, pinapatawad na kita. Parang ayaw nyo. Sabihin nyo po. Papatawad na kita. Okay. So, praise God. Amen po? Amen. So, sa puntong ito, mga kapatid, huwag tayong susunog ng tulay. Dahil lahat ng sasabihin natin, hindi mo na kayang bawiin at balikan pa. Pakinggan niyo po ako mabuti, mga kapatid. Kapag nakapagsalita ka na ng masakit sa iyong kapwa, hindi mo na ito mababawi pang muli. Amen. Kahit hindi ka magaling magmemorya, pakinggan niyo ako mabuti. Kahit hindi ka mahusay sa memorya, lahat ng sinabi sa iyong masakit nasa sa ulo mo. Lahat ng sinabi sa iyong mga hindi maganda, lahat nasa sa ulo mo. Bakit? Kasi nasasaktan ka. Tama po? So panahon na po ngayong araw na ito, bago natin tahakin ang Genesis 32 sa mga susunod pang mga linggo, sa biyaya ng Panginoon, tayo pong lahat, simulan natin ang ating buhay ng may pagkakasunduan. Amen? Tayo po ba lahat ay nagkakasundo sa bagong gagawin ng Panginoon sa atin? At dapat ihanda po natin sa bagong yugto na ibang-iba na ngayon si brother, si sister, marunong na siyang mag-control ng kanyang emosyon. Hindi na siya nagpapadala sa kanyang BFF. Okay? So praise God. Mga kapatid, ngayon pong umaga, yung mensahe natin ay mensahe ng paalala. Bago tayo tumahak sa Genesis 32 ng buong buo, bago natin marating yung ilang mga bahagi nito, mapuno tayo ng puso natin ng totoong pagkakasunduan. Amen? Kaya nga mga kapatid, napakahalaga sa Bible, yung salitang hindi pagkakaisa ay binabalaan ng Diyos sa kanyang mga salita. Sabi po sa Kawikaan 6:19, hindi ko po nasulat dito. Makibukas po kayo sa akin. Dito po ako magwawakas. Proverbs 6 verse 19. Sige po, makibasa po kayo sa akin. Kawikaan 6:19. Ano po sabi dyan? Ayan. Ano po sabi? Ang naghahasik ng alitan sa magkakapatid. Ano sabi ng Panginoon sa verse 19? Sabi po dyan, ang pagpapatotoo sa kasinungalingan at pinag-aaway ang kanyang kapwa, yan po'y babala ng Panginoon sa ating lahat. Hindi tayo troublemaker. Hindi tayo storyteller. At hindi rin tayo story maker. Tayo po ay peace maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Ano sabi? My God, that is who you are. Si Lord John, gano'n.
Kaya dapat ang mga kapatid ko sa GGWCC ay hindi troublemaker, kundi peacemaker. Hindi tayo sisira ng relasyon, tayo magbubuo ng relasyon. Dahil yan ang ating Panginoon. Di ba mga kapatid? Hindi po salita lang ng tao, salita ng Diyos ang dapat umiral sa atin. Kaya tandaan niyo yung awit na yan. Tayo ay peacemaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Ilaw naman talaga tayo sa mundong madilim na ito. Yung pupunta ka sa mga kapitbahay mo, hindi yung, alam mo ba, sabi ni kapatid, sabi ni ganito, ganito ka, sabi ni ganito, wow. Ang sabihin natin sa kapatid, alam mo ba, mahal tayo ni Lord. Nag-aaway yung mag-asawa, oo, lagyan mo yung lagyan mo ng asin yung kape, painom mo. Dapat marunong kang makipagkasundo, okay? So pag may lumapit sa'yo, hindi ka na trouble maker, ikaw ay peace. Okay. Ang GGWCC family ay peacemaker. Amen. Hindi tayo magdudulot ng kasinungalingan at pag-aaway-away sa ating kalagitnaan. Yung totoo lang, sabihin niyo po, dapat totoo. Oh, yan, dapat totoo. Bawal ang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, live peacefully and be a peacemaker, not a troublemaker. God bless you. Tayo po lahat ay manalangin. Father God, we thank you for your message. Salamat dahil tinuturuan mo kami na bago namin pasukin ang bawat bahagi ng Genesis 32, ay pasimula po ito, Panginoon, para maranasan namin, makita namin sa aming mga sarili na kami po ay dapat may pagkakasunduan. Kung kami po ay tatahak sa bagong journey na ito, kami po ay matutong makipagkasundo. Matuto ang iglesyang ito na hindi po pag-aalitan, pagkakabahabahagi, hindi pagkakaunawaan, hindi pagkakagalit-galit, o hindi pagkakawatak-watak o kaguluhan sa relasyon o samahan ang aming hangarin, kundi Lord, ang aming panalangin, pagkakaisa mula sa iyong mga salita. Alisin ang lahat ng uri ng galit, alisin ang mga bagay na hindi pagkakaintindihan sa isa't isa. Alisin ang salitang pagkakabahabahagi at pagkakawatak-watak sa aming iglesia, Panginoon. Lord, alisin niyo po ang kaguluhan sa iglesyang ito. Dahil ang aming panalangin at ang aming deklarasyon na simula sa araw na ito, sisimulan mo ang iglesia sa bagong paglalakbay na ito na punong-puno ng kapayapaan, punong-puno ng pagkakasunduan, punong-puno ng pagmamahalan, at punong-puno ng pagpapatawad. Pagkakaunawaan, pagkakaintindihan, at pag-iibigan sa isa't isa. Maraming salamat, our dear Holy Spirit. Thank you for your word. Thank you for your teaching, Lord God. Thank you, Lord, sa revelation ng iyong katotohanan ng iyong mga salita. Lord, the final authority is your word of God. Ang salita mo, ang pinal, ang otoridad. Kaya Lord, ayaw naming baliin, ayaw naming hindi susundin, ayaw naming babaliwalain ang iyong mga salita. Dahil ang lahat ng aming nabasa sa iyong mga salita ay patunay na nais mo kaming pagkaisahin, pagkaunawain, at turuan para mabuo ang salitang reconciliation sa iglesia nito. Lord, this is the moment to rise up, Lord God, to become a peacemaker, not a troublemaker. Lord, dahil sa bagong pangalan na ipinagkaloob mo sa amin, ito po ay patunay na nais mo kaming buuin bilang isang pamilya na nagkakasundo-sundo para sa iyong kaluwalhatian lamang. Kaya Lord, aming dalangin ang iyong mga anghel sa langit
ang siyang magbantay sa iyong mga anak. Sa tuwing magkakaroon po kami ng mga bagay na galit, poot, sama ng loob, ipaulawa mo sa amin, ipaalala niyo po sa amin ang mga talatang aming narinig mula sa iyo. Upang ito po'y maging gabay namin patungo sa maayos at magkakasundong pamumuhay. Yan po ang aming deklarasyon ng bawat pamilya sa iglesyang ito ay pupunuin mo ng kapayapaan. At pagkatapos ng kapayapaan ay mabuting kalagayan sa buhay. Ikaw, O Diyos, ang nagsasabi nito na ikaw ang bubuo ng bagong templo na mas maganda kaysa dati. Hindi lang ito pisikal na tahanan, kung hindi ito po'y templo na tinutukoy mo sa buhay ng iyong mga anak. Lord, mas maganda ang gagawin mo, higit kaysa dati. Ngayon po ay kami ay laging nakatingin sa iyong mga pangako, sa iyong mga salita bilang buhay na paalala sa aming lahat. Maraming salamat po sa iyo, ang lahat ng pinakamataas sa papuri sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang bawat isa, ang Panginoon, higit sa lahat. God bless you.